Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi naisulat sa mga aklat. Mga kwentong nananatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod. Mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa nang magpahinga. Ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy. Mga kwentong kababalaghang nakaukit sa kasaysayan. Payapa, kalmado, at magandang pagmasdan. Para sa marami, ang dagat ay pahinga. Pero paano kung sa ilalim ng payapa at tahimik nitong anyo, nakabaon ng malamig at malungkot na kasaysayan? Isa ang isla ng Camiguin sa mga pinakamagagandang lugar sa Pilipinas na madalas bisitahin ng mga turista. Ngunit ang dagat na madalas gawing pahingahan, may malalim palang alaala at mga istoryang hindi na natin ginugunita. Taong 1871 nang sumabog ang Mount Vulcan. Dahilan upang ang ilang bahagi ng bayan ng Catarman sa Camiguin ay unti-unting lumubog sa dagat. Kabilang narito ang lumang sementeryo na tinatawag ngayong Sunken Cemetery. Sa gitna ng dagat, itinayo ang isang malaking krus bilang tanda ng pangyayaring ito. Ayon sa ilang mga bumibisita at sa mga taga-isla, maririnig pa rin daw, kasabay ng mga hampas ng alon, ang panaghoy ng mga kaluluwang gustong makaahon. Tuluyan mang lumubog ang sementeryo, may mga kwentong patuloy pa ring lumulutang upang matagpuan. Sa paglingon natin sa kasaysayan, may isang kwentong hindi napasama sa mga aklat, ngunit hindi rin tuluyang nawala mula sa paniniwala ng mga Pilipino. Ako si Bella at isa akong historical researcher. Bata pa lamang ako ay mahilig na akong magbasa ng mga historical books. Mahilig din akong pumunta sa mga museums at historical places. Para sa iba, weird daw ako, pero mahal kong ginagawa ko. Kaya hindi mahirap para sa akin ang trabahong tinahak ko. Pero, nagbago ang lahat. Bilang historical researcher, mahalaga sa akin ang pagtatala ng mga pangyayaring maaaring balikan sa hinaharap. Kaya habang may pagkakataon ako, nais kong isulat ang mga kakaiba kong karanasan nitong mga nakaraan lamang. Simula nang ma-assign ako sa isang proyekto, ang Sunken Cemetery. Noong una, nagdadalawang isip akong kuhain ang proyektong ito. Ito lang yata ang unang beses na tumanggi ako sa trabaho. Hindi ko alam pero nang marinig ko pa lamang ito, iba na ang bigat na nararamdaman ko. Pero sa huli, wala rin naman ako magagawa dahil kailangan kong gawin ang trabaho ko. Noong unang araw na magsaliksik ako tungkol sa Sunken Cemetery, akala ko magiging madali lang ang trabaho. Mayaman ang kasaysayang narito na nagmula sa kalikasan. Dahil sa pagsabog ng Mount Vulcan noong 1871, nagkaroon ng lindol
at sunod-sunod na paggalaw at pagbagsak ng lupa. Unti-unting lumubog ang ilang bahagi ng bayan ng Katarman. Kasama na rito ang sementeryong malapit sa dagat. Simple lang ang kwento at wala akong masyadong masaliksik tungkol dito. Kaya pakiramdam ko, wala akong napapala sa pag-aaral ko sa lugar na to. Sa pangatlong araw ng pananaliksik ko, pinilit kong sarili na makahanap ng mga impormasyon tungkol dito. Kung ano-anong libro na ang nakapatong sa lamesa ko habang nakabukas din ang maraming tabs sa laptop ko. Nabati pa ako ng katrabaho ko dahil masyado raw akong nagpapakalunod sa trabaho. Marahil, tama nga siya. Dahil sa kagustuhan kong sisirin ang kwento ng Sunken Cemetery. Unti-unti na nga akong nilamon nito. Naging madalas ang pagsakit ng ulo ko at ang naririnig kong matinis na tunog sa tenga ko. Para akong nalulunod kahit wala ako sa tubig. Kasabay nito ay may mga tila alaalang pumapasok sa isip ko. May madilim hanggang sa mayroong konting liwanag na sumisilip mula sa taas. Naaaninag ko ang sikat ng araw pero tanging dilim lang ang makikita sa paligid ko. Hanggang sa may naririnig na rin ako mga tunog ng kampana, mga dasal na hindi ko maunawaan ng wika at mga hikbi. Saka lamang ako bumabalik sa katotohanan sa tuwing tinatapik ako ng mga katrabaho ko. Pawis na pawis pa ako at tila naghahabol ng hininga sa tuwing mapapabalikwas. Hindi ko alam kung bakit dinadalaw ako ng mga putol-putol at halo-halong alaala na ito. O kung kanino nga ba ang mga ito. Parang totoo pero hindi ko alam kung saan nanggagaling at kung may koneksyon ba ito sa proyektong inaaral ko. Pang-5 araw ko nang nagsasaliksik tungkol sa lumubog na sementeryo. Madalas na raw akong wala sa sarili at hindi makausap. Parang palaging balisa at baka raw dala ito ng puyat sa pag-aaral ko sa project na to. Ilang araw ko na rin ginugugol ang oras ko sa pagsasaliksik tungkol sa panahon ng pananakop ng Espanyol kung kailan lumubog ang sementeryo. Bago pa ako magsimula sa araw ko, lumapit sa akin ang boss ko. Bibigyan na lamang daw niya ako ng ibang proyekto dahil napapansin niya at ng iba pang katrabaho namin ang nangyayari sa akin. Hindi na raw kasi ako makausap. Nilalampasan ko na rin daw ang pagkain at palagi akong overtime at puyat. Sa totoo lang, naiintindihan ko naman na nag-aalala rin sila sa akin. Bukod pa riyan, wala rin naman daw kasi ako masyadong mahanap na impormasyon tungkol dito. Tila napalitan na kasi ng magandang tanawin ng mga alaalang lumubog kasama ng mga labi ng nasa sementeryo. Mariin akong tumanggi sa boss ko. Kailangan kong tapusin ang nasimulan ko. Saka, hindi ko maaalis sa isip ko ang isla ng Camiguin. Mabigat sa pakiramdam at parang may humihila sa akin patungo rito. Kaya sa halip na bitawan ng project, nag-request ako. Baka mas makatulong kung mismo mga tao roon ang kakausapin ko. Hindi ko na rin kasi kaya ang bigat na nararamdaman ko. At ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog ng maayos. Pumayag ang boss ko para na rin makapagpahinga raw ako
at makalanghap ng sariwang hangin. Sana nga mapahinga na ang isip at loob ko kapag nagpunta ako sa lugar na yun. Kaya kahit malayo, bumiyahe ako ng mag-isa papunta sa isla ng Camiguin sa pag-asang makakahanap ako ng sagot sa mga tanong ko. Naging mahabang biyahe dahil wala akong nakuhang direct flight papunta sa Camiguin. Natulog lang ako sa eroplano. Maayos naman ang buong biyahe. Pero nung sumakay na ako sa ferry papuntang Camiguin, doon na ako nakaramdam ng mga kakaibang pangyayari. Nakatanaw lang ako sa dagat pero parang may puwersang tumatawag sa akin para tumalon. Hanggang sa may nakita akong mga lumulutang na buto. Kasabay nito, ang isang boses na nagkukumahog umahon sa tubig. Napakusot pa ako ng mata pero pagtingin ko, wala na roon ang mga nakita at narinig ko. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko muli ang mga tunog ng kampana, mga dasal at mga hikbi. At sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas malakas. Sinubukan kong lunurin ang mga tunog na naririnig ko pero kahit anong gawin ko, nananatili sila sa tenga ko. Tila ang mga tunog na ito'y galing mismo sa isip ko. Hindi ko maipaliwanag ang mga kababalaghang nakita at naranasan ko habang nasa barko. Ika-7 araw, simulan kong pananaliksik sa Sunken Cemetery. 4:00 na rin ng hapon nang makarating ako sa isla ng Camiguin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang pamilyar sa akin ang lugar kahit ngayon pa lamang ako nakapunta rito. Bago ako magtanong-tanong sa mga taga-isla, pinantahan ko na agad ang dagat. Kahit mabigat sa pakiramdam ko, hindi ko maiwas ang tingin ko rito. Mula sa pampang, tanaw ko na agad ang malaking krus na itinayo bilang tanda ng lumubog na sementeryo. Hawak-hawak ko ang notebook ko para itala ang lahat ng matutuklasan ko at sakaling may mangyari man sa akin. Dahil hapon na rin at hindi panahon ng bakasyon, wala masyadong tao sa tabing dagat. Isang bangkero lamang ang nakita ko. Nakatitig siya sa akin, ni hindi pumipikit at tila di siya humihinga. Kakaibang naramdaman ko sa bangkerong nagsakay sa akin papunta sa Memorial Cross. Sinusubukan ko siyang kausapin para sana magtanong tungkol sa kasaysayan ng Sunken Cemetery. Pero wala ni isang imik na lumabas mula sa bibig niya. Hanggang sa lumakas sa tenga ko ang mga dasal na hindi ko maintindihan. Nanunumbalik sa akin mga putol-putol na alaalang hindi ko alam kung saan nagmumula. Nagulat ako nang bigla-biglang tumingin sa akin ang bangkero. Ambang susugurin niya ako kaya napapikit na lamang ako. Pero wala akong naramdaman. Unti-unti kong dinilat ang mga mata ko. Nakatitig lamang siya sa akin. Na tila basang-basa ang itsura. Hindi pa rin umiimik. Hanggang sa ngumiti siya sa akin. Biglang tumaob ang bangka. Nagkukumahog akong gumapang papunta sa paanan ng krus habang hinahabol ko pang hininga ko.
Nanginginig ang mga kamay ko pero kailangan kong isulat ang nangyari sa akin. Habang alam kong akin pang mga alaalang meron ako. Pag-ahon ko, wala nang bangkerong nagdala sa akin dito. Nahulog ako sa tubig o baka may humila sa akin mula sa dagat. Hindi ko alam kung paano. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Malinaw ang tubig kanina. Malinaw ko pang nakikita ang mga corals at mga lumalangoy na isda. Pero biglang tumaas ang tubig. Naging kulay dugo ang dagat. At parang ang lalim bigla na walang matapakan ng mga paa ko. Nakapikit akong ikinakampay ang mga paa ko para makaahon. Pilit kong inaabot ang ibabaw ng dagat pero hindi ko magawa. Hindi ko rin magawang buksan ang mga mata ko. Sinusubukan kong lumangoy pataas habang nanunumbalik sa akin ang mga alaala na hindi ko alam kung kanino. Pero sa pagkakataong yun, mas malinaw at kumpleto. Madilim pa rin ang paligid. Para akong nasa loob ng isang kahon. Pinipilit kong makaalis, gaya ng pagpilit kong makaahon. Nahihirapan akong huminga. May mga nagdarasal at umiiyak sa paligid. Malakas ang tunog ng kampana. Sa bawat padyak ko ng paa, palakas din ang mga boses na naririnig ko. Hindi malino dahil humahalo ito sa tunog ng tubig. Patuloy lang ako sa paglangoy. Pero parang may humihila sa akin pababa. May naramdaman akong kumapit sa paa ko. Pinilit kong idilat ang mga mata ko at nakita ko ang isang kalansay na nakakapit sa akin. Sinubukan kong sipain ito pero wala akong magawa. Nauubusan na rin ako ng hininga at nanghihina na sa pilit na paglangoy. Inilibot ko pang mata ko at doon ko nakita ang sandamakmak na kalansay sa ilalim ng dagat. Mga kaluluwang pilit kumakawala mula sa mga nakabaong puntod. Hanggang sa wakas ay natanggal ko na rin ang kamay na pilit humihila sa akin pababa. Lumangoy ako ng lumangoy gamit ang natitirang lakas na meron ako. Hanggang sa nakaahon na ako. Hindi ko alam kung kaninong mga alaalang mga nakita ko. Hindi ko alam kung ano ang lahat ng mga nakita ko. Hindi ko alam kung ano pang nakatago sa ilalim ng dagat pero parang inaaya ako nitong sumisid para hanapin pa ang katotohanan at bigyan sila ng kalayaan. Simula ng araw na iyon, hindi na muling nakita si Bella. Tanging ang notebook na lamang niya ang natagpuan sa paanan ng krus ng Sunken Cemetery. Sabi ng mga taga-isla, maaaring kinuha na raw siya ng mga labi ng mga namatay noong panahon ng Espanyol upang maibsan ang kanilang pangungulila. Sabi naman ng iba, marahil umahon daw si Bella na may iba ng pagkakakilanlan dahil marami sa mga namatay ang gusto ng kalayaan. Walang nakakaalam kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari. Malawak at malalim ang karagatan. Sa kabila ng kagandahang taglay nito
ay ang mga nakalulunod na kasaysayan. May mga alaalang nabaon at pilit kumakawala. Mga alaalang naghihintay ng paggunita. At kahit pilit na inililibing, maririnig pa rin ang panaghoy ng mga nagkukumahog na makaahon. Sa pagwawakas ng ating kwento, malinaw na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang malilimutan. Hindi lamang ito binubuo ng mga nakasulat sa aklat, kundi ng mga panaghoy ng nakaraan na naghihintay mapakinggan. Muli, ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy.